Maagang nagising si Pia ng araw na yon. Nag-general cleaning siya ng bahay. Katulong ang makulit niyang anak. Kasalukuyan siyang nagwawalis ng bakura ng matanawa ng isang kotseng pumarada sa tapat ng gate nila. Biglang naghurumentado ang puso niya. Si Cyrus. Gusto niyang magtatakbo sa loob ng bahay at itago ang anak. Lumingon muna siya sa paligid. Hindi na bale. Paaalisin na lang niya ito kaagad. Abala naman sa loob ang anak niya. Aniya sa sarili. Good morning. Bati ng binata. Likewise. Matabang niyang tugon. Pinasadahan nito ng tingin ng istruktura ng apartment. Pagkatapos ay umarko ang kilay ng lalaki at tumitig sa kanya. This is hardly your type of house, if my memory serves me right. Isang malaking bahay ang pangarap mong tirhan balang araw. I changed my mind. Ano bang kailangan ng lalaking ito sa kanya? You did change a lot, Pia. Sa taas ng pangarap mo noon, inaasahan ko nga aabutin kitang isang successful law practitioner. But look at you now. Isang real estate agent. May humadlang sa plano ko. Bakit ba kailangan niya magpaliwanag dito? Really? You think I'll believe you? Ang akala ko noon walang sino man o anumang makakahadlang sa pangarap mo. Not even me. Nalasahan niyang pait sa bawat katagang binitiwan ni Cyrus. Gusto niyang mga tuwiran. Pero malalaman lang nitong tungkol sa anak niya. You're a woman who is dreaming with financial security. Anong nangyari sa mga pangarap mong yon? At sa isang lalaking may kayabangan ka lang din nakatakdang pakasal. Seryoso pa na wika ni Cyrus. Desente ang trabaho ko. Pero alam kong hindi ang trabahong yan ang papasukin mo kung nakatapos ka rin lang ng law proper. He was slowly stepped near her. Alam ng lalaking huminto siya sa pag-aaral. Marami ka pa rin palang alam sa akin. I have connections. Ano pang alam mo? Taimtim siyang nanalangin. Sana naman ay hindi pa niya natutuklasan ang kanyang pagbubuntis. Huwag naman sana. Napatunayan kong hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Kunway natawa si Pia. Ang laki naman ng bilib mo sa iyong sarili. Kahit nagpupuyos na ang kanyang kalooban ay hindi niya maitaboy ang lalaki. He looked so attractive. May pruweba ako. Ano yon, Aber? Isinusuot mo pa rin ang mga bagay na ibinigay ko sa'yo. Gaya niyan. Inginuso nito ang hikaw na suot niya. Namumula niyang kinapa ang magkabilang tenga. Ah, ito ba? Isinuot ko, sorry. Nakalimutan ko kasing ikaw ang nagbigay nito. Kung naalala ko lang sana hindi ko ito isinuot. Nakita niyang sumimangot ang lalaki. Lihim naman siyang nagdiwang. She has offended him too. Sumosobra na kasi ito. Kanina pa ang banat ng insulto sa kanya. Bakit ka nga pala napadpad dito sa bahay ko? Sa bahay na inuupahan mo. The man really did his homework. Okay, ano ba talagang kailangan mo sa akin, Cyrus? Hindi ka pa pala inabisuhan ng fiancé mo. Gusto kong bumili ng bahay sa subdivision dyan sa tabi. Somebody told me you're one of the best agent in town. Kung sino man yun, nagsisinungaling siya. Bakit ayaw mo bang kumita ng malaki? Bukod sa komisyon mo, bibigyan pa kita ng tip. Hindi ko kailangan ng pera mo. Nagbago ka na nga. Another calculated insult. If you don't mind, marami pa akong gagawin. Tinatanggihan mo ba ako, Pia? Oo, tinatanggihan kita. And will you stop staring at me? Mga taong malapit sa puso ko lang ang may karapatan na makalapit sa akin. He flashed a hurt smile. Sakit naman nun. But I don't take no for an answer. Huli na para malaman niyang nagawa siya nitong hapitin sa bewang. Hindi mo ako mapipilit. Her breathing suddenly became abnormal. Ang bilis ng tahip ng puso niya. She shivered under his touch. At naliyo siya ng tuluyan siya nitong halikan. Wala sa sariling napayakap si Pia sa binata. Ilang sandali pa ay buong alab niyang ginaganti ang bawat galaw ng labi ng lalaki. Bigla naman siyang itinulak nito. I want you, Pia. I want to do business with only the finest people. Nagkataong isa ka sa mga yon. Find me a good house and you will get a very rewarding compensation. Sasabihin ko sa boss namin na bigyan ka ng agent na mas magaling sa akin. Hindi pa siya nakaka-recover sa panginginig na bunga ng halik na yon. Ang boss mo nga ang nagsabing ikaw ang magiging exclusive agent ko. You're the best they've got in case you're not aware of that. Kahit na, kakausapin ko si Mike. Sasabihin kong hanapan ka ng isang ahente. Mas makikinig yun sa akin. I'm sorry. Kapag ginawa mo yan, hindi lang ako. Kundi ang 30 kong tauhan na nakatakdang bumili ng bahay ang mawawala sa inyo. Sinabi mo na rin yan kay Mike, right? Very right.
Ang galing mo rin naman palang mang-ipit sa ere. Muli siyang nakaramdam ng panganib ng unti-unti itong lumapit sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Bakit ba tumatanggi ka pa? Wala ka namang gagawin kundi hanapan ako ng bahay. Wala akong planong isi-juice ka. Admittedly maganda ka pa rin. Ang totoo more beautiful. Pero wala ka nang dating sa akin, Pia. Seryoso na saad ni Cyrus sa kanya. Bigla naman ang galit na naramdaman ni Pia ng sandaling yon. Wala kang karapatang insultuhin ako sa sarili kong pamamahay. Now if you have nothing to do, Mr. De Guzman, makakaalis ka na. Ngunit hindi natinag ang lalaki. Ano pang hinihintay mo? Alis na! Subalit parang hindi siya naririnig ng lalaki. Nakatuon ang atensyon nito sa kung anong bagay sa kanyang likuran. She didn't even bother to see at first. Mami, bakit ka po nasigaw? Natakpan niya ng kamay ang bibig. Si Daniel. Bigla siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Sinisi niya ang sarili. Bakit kasi pinahaba pa niyang usapang yon? Paano na ngayong nakita na nitong anak niya? Sino siya, Pia? Dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Pia's first instinct was to run. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili. Lalo lang magdududa si Cyrus pag ginawa niya yon. Umalis ka na, sabi. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anitong hindi pa rin inaalis ang tingin sa bata. Sino siya? Magtapat ka, Pia. Sino ang batang yan? Mami, nag-aaway ba kayo? Nilapitan niya si Daniel at niyakap ito ng mahigpit. Hindi kami nag-aaway, anak. May pinag-uusapan lang kaming importante ni Mr. Cyrus. Hindi niya napigilan ang bata nang lumapit ito sa lalaki. Hi, Mr. Cyrus. Kaibigan ka ba ng mami ko? Sa'yo ba yung magandang kotse sa labas? Sunod-sunod naman ang tango ni Cyrus. Pagkatapos ay kinusot ang buhok ng bata. Anong pangalan mo? She could see the tense look in his eyes. Daniel De Guzman po. Kagyat na kumulimlim ang anyo nito. Siya naman ay walang magawa kundi panoorin ng dalawa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ilang taon ka na, Daniel? 5 years old po. Lalong nanghulubot ang noo ni Cyrus. Hindi na siya nakatiis. Mabilis niyang kinuha ang bata palayo dito. Anak, kanina ka pa hinahanap ni Kuya Marky. Maglalaro raw kayo. Pero mami, gusto ko pang… Daniel, huwag na matigas ang ulo mo. Sige na, pumunta ka na sa kabilang bahay. Hinihintay ka na rin ng mga kalaro nyo. Napilitan siyang magtaas ng tinig sa anak. Ilang sandali pa'y wala na ito sa bakuran. Bakit mo siya pinaalis? Dahil ayokong makausap mo siya. And may I know why? Matatakot lang siya. You should see yourself in the mirror. Pinandidilatan mo na ang bata kanina. Ayokong may nananakot sa anak ko. Baka naman ikaw ang natatakot. Tumalikod siya at akmang hahakbang papasok ng bahay. Kung ayaw nitong umalis pwes magkukulong siya sa loob. Subalit mabilis ang kamay ni Cyrus. Agad siya nitong napigil at ipinihit paharap dito. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Nananahimik na ako, Cyrus. Tantanan mo na ako. Napangiwi siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Halos madurog ang buto niya sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang balikat. Anger was blazing in his eyes. Sino ang ama niya, Pia? It's none of your business. I'm making it my business, Pia. Kung iniisip mo na anak mo siya ay nagkakamali ka, hindi niya maaaring sabihin dito ang totoo. Kukunin nito ang bata kung gagawin niya yon. Muli ay ininsulto siya ng mga tingin nito. Alam kong hindi siya sa akin. Pero ang kapal naman ng mukha mo. Ang apelyido ko pang ipinagamit mo sa kanya. Hindi niya napigilan ng makagat ang labi niya. Sobrang hapdi ang nararamdaman niya nang marinig mismo sa bibig ng lalaki na itinatanggi nito ang bata. Aayusin ko ang papers niya. Hindi niya masisisi ang lalaki kung pagdudahan nitong siya ang ama ni Daniel. Hindi niya alam na buntis siya noon at lalong walang kaalam-alam si Cyrus na nagbunga ang pagsasama nila. Gumamit pa siya noon ng iniinom para safe siya. The last thing that she wanted to have then is a baby. Mataas ang ambisyon niyang makapagtapos ng abogasya noon. But accidents happen. Hindi niya inaasahang biglang mabubuo ang bata nang minsan siyang pumalya sa pag-inom ng gamot. 2 buwan na pala siyang buntis nang maghiwalay sila ni Cyrus. Mabuti na ang ganoon. Ang maniwala itong anak niya sa ibang lalaki si Daniel. Sa ganoong paraan ligtas sila ng anak. He will leave them alone. Bukas ng umaga sasamahan mo ko. Gusto kong tumingin ng mga bahay. Mamimili ako ng bibilhin ko. Dadaanan na lang kita sa office nyo. Iyahanap na lang kita ng ibang ahente, Cyrus.
Muling tumigas ang anyo ng binata. Gusto mong isumbong kita sa boyfriend mo? Nagbabanta ang mga titig nito. Pero hindi siya nasindak. Wala akong pakialam. Kahit tanggalin pa siya sa trabaho, malapit na naman silang ikasal ni Mike. Hindi na niya kailangan ng trabaho. May bubuhay na sa kanya at sa anak. Kahit nasabihin kong may nakaraan tayo, naikuyom ni Pia ang mga palad. I hate you! Parang kulog na nagsusumiksik sa tenga niyang malutong na halakak na pinawalan ni Cyrus. The decision is yours to make, Pia. Sasamahan mo ko o masisira ang relasyon niyo. Pikit mata niyang tinanggap ang alok nito. Isa pa hindi siya dapat magpakita ng kaduwagan sa lalaki. Anong klaseng bahay ang gusto mo, Mr. De Guzman? Yung malaki. Kasya ang isang pamilya. Bigla naman siyang nakaramdam ng sakit. Kung gayon, may pamilya ka na pala. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang niyang gustong umiyak. Wala pa, Pia. Ginhawa sa puso ang dulot ng sagot na yun ni Cyrus. Wala pa sa ngayon, pero nagpaplano na ako. So he has a girlfriend at plano nitong pakasalan ng babaeng yon. Sayang. Sana ay hindi siya masyadong naging mataas ang pangarap. Siya sana ang nasa kalagayan nito ngayon. Hinihintay ko ang sagot mo, Pia. Biglang naputo lang pagmumuni-muni niya nang muling magsalita ang kaharap. Sasama ka ba bukas? I thought you don't take no for an answer. Unti-unting gumuhit ang ngiti sa mukha nito. Tomorrow then. She almost fell to her knees upon seeing that smile. He never ceased to unnerve her. Mr. De Guzman, ano yan ang patalikod na ito? Cyrus, pagtutuwid ng lalaki. Alright, Cyrus. Lumunok muna siya bago nagpatuloy. Bakit ako pa? Hindi ka ba nangangambang bentahan kita ng isang hindi magandang bahay? Then do it, Pia. Para magkaroon ako ng dahilan para patanggalan ka ng lisensya. At nang mawala ang kabuhayang pinagkukunan mo ng lahat sa loob ng 4 na taon. With that last resort of him, Pia shut up. Talagang napakarami pa ring alam ang lalaki tungkol sa naging buhay niya kahit matagal itong nawala. Passion. Yun lang ang naging basihan ng pagsasama nila ni Cyrus noon. What a fool she was to have mistaken them for love. Kung totoong nagmamahalan sila noon, hindi sana sila nagkahiwalay. Tama ang sinabi ng kanyang mga magulang. Masyado pa siyang bata para matiyak kung totoong pag-ibig ang nararamdaman niya sa lalaki. Matagal na niyang pinagsisihan yon. 5 taon na. She should have known better. Their relationship was destined to be doomed from the start. They were both young, selfish and self-centered. Wala siyang inisip kundi ang malayong pangarap, kundi ang sarili. Samantalang gayon din ang gusto ni Cyrus. Hindi sila totoong nagmamahalan. Pinagbuklod lang sila ng matinding pagnanasa. Sa araw-araw na ginawa ng taas palagi silang nag-aaway. Sa kama lang sila magkasundo. Hanggang dumating ang isang pagkakataon kay Cyrus. Para dito iyon ang katuparan ng pangarap nito. But she refused to go with him and be a planned housewife. Ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng degree. Ngunit tumigil din ang magsimulang lumobo ang kanyang tiyan. Natakot siya sa panghusga ng mga tao. Saka siya nagdesisyong bumalik sa poder ng mga magulang. Ganoon na lang ang galit ng mga ito. Sa pag-aakalang iniwan ng binata ang bata. Bumangon siya at nagsumikap sa tulong ni Mike. Hindi niya pinagsisihan ng hindi pagsama dito. At least not until now. Ang laki na ng agwat ng pamumuhay nila ni Cyrus. Bilyonaryo na ito at siya'y isang kahig isang tuka pa rin. Subalit hindi siya magpapasilaw sa salapi nito. Nakumbinsi niya ang lalaking hindi nito anak si Daniel. Ligtas ka na, baby ko. Bulong niya sa natutulog na bata. Hindi ka niya maaagaw sa akin. All she have to do now is find him a house. Tatantanan na siya nito pagkatapos. Ngunit parang dinaklot at nilamukos ang puso niya nang muling maalala kung para kanino ang bahay na yon. Sino kaya ang mapalad na babae? Nakatulog siyang lumuluha. Halos lamukusin niyang hawak na periodiko nang hindi niya namamalayan. Kasalukuyan niyang pinabasa ang society column ng dyaryo. Darius now belonged to the elite circle. Pinagmasdan niya ang larawan nito. Her heart was gripped with intense agony when she saw the woman standing right beside him. Hawak nito ang kamay ng lalaki. Maganda, maputi at mukhang mayaman din ang babae. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan nito. Eileen Daniba. Yes, the famous socialite. Binanggit ng kolumnistang nagsulat ng article na ilang beses na itong nakikitang kadate si Cyrus. Ito marahil ang nobya nito. Ang babaeng pakakasalan at pag-aalayan ng bahay ni Cyrus. Nagsisi tuloy siya.
kung bakit pa kasi niya binasa yon. Buong umaga tuloy siyang wala sa sarili. Ano bang nangyayari sa'yo, Pia? Iritadong tanong ni Mike sa kanya. Kanina ka pa absent-minded. Napapagod na ako sa kakaulit ng sinasabi ko. Inaalala ko lang si Daniel. That was half true. May lagnat kasi siya. Kanina nang iwan ko. Napilitan lang siyang ibilin kay Marky ang anak dahil baka lalong maghurumentado si Mike pag hindi siya nakapasok. Nagpaparinig ka na naman ba? Parang gusto mo na naman yata mag-half day. Aba, hindi naman pwedeng ganyan palagi, Pia. Hindi na siya nakapagsalita. Bubuelo pa lang ay binara na agad siya nito. Nag-alala man sa kalagayan ng anak ay wala siyang magawa. But she was terribly disappointed. Ni Katiting ay walang pag-aalalang naramdaman si Mike para sa kanyang anak. Parang wala itong puso. Nakita mo na ba ang bahay? Bumalik sa sigla ang isip niya nang maalala ang bahay na binisita nitong nakaraang Sabado. Ang ganda, sweetheart. I fell in love with the house. Lamang natuklasan kong hindi kaya ng budget ko ang presyo. Hahanap na lang tayo ng panibago. Kapag nagustuhan ni Mr. De Guzman, ibenta mo sa kanya. Pero gusto ko na ang bahay. Ang sabi ko, silipin mo lang. Hindi ko sinabing ikondisyon mo ang iyong sarili para magustuhan ng bahay. Sa ayaw at sa gusto mo, ipapakita mo yung kay Mr. De Guzman. Iniwan siya nitong laylay ang balikat. Hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari sa buhay mo, Pia. Limingon siya at nakita ang kaibigang si Lisa. Nakilala rin niya ito sa opisinang yon. Lisa, bakit ka nagtsatsagang makisama sa ganoong klaseng tao? Isa ang babae sa mga hindi niya pinaglilihiman ng kanyang nakaraan. Kaya ganoon na lang ang sama ng loob ng kaibigan sa tuwing nakikitang naghihirap siya. Nobody is perfect. Isa pa, napag-aralan ko ng tanggapin ang mga hindi magandang bagay sa boyfriend ko. Mas marami pa rin naman siyang ipinakitang kabutihan sa akin. Hibang ka nang talaga, Pia. Sabihin mo na kung anong gusto mo. Pero para sa akin, si Mike na ang huling lalaking mamahalin ko. Ayoko na maghanap ng iba. Mahal mo nga ba siya? Natigagal siya sa katanungang yon ni Lisa. Bigla siya nag-isip. Mahal nga ba niya talaga si Mike? O nabubulagan lang siya dahil sa pagtanaw ng utang na loob dito? Kita mo, hindi mo ako masagot. Mahal ko si Mike, Lisa. Sinungaling. Pati ako pinaglilihiman mo na. Pero hindi ka makakapagtago sa akin. Sa loob ng 4 na taong pagkakaibigan natin ay kabisado na kita. Maniwala ka sana. Kahit anong gawin mo ay hindi mo mabibilog ang ulo ko. Lalo na sa nasaksihan ko kanina. Dinampot nito ang diaryong hawak nito kanina. Tulala siyang napatingin sa babae. Yan ang ebidensya, mahal mo pa si Cyrus. Kitang-kita kong panlulumo mo kaninang pinagmamasdan mong litrato niya kasama si Eileen Daniva. Tumulo ang luhang ilang araw niyang pinipigilang lumabas. At doon sa balikat ng kaibigan siya nagpalipas ng sama ng loob. Anong gagawin ko, Lisa? Bakit hindi mo siya kausapin? Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Hindi ko kaya. Isa pa wala na ring saysay. Malapit na siyang ikasal. Sa kanya pa nga ito kukuha ng bahay na titirhan ng lalaki at ni Eileen. Nanahimik na lang si Lisa. Walang kibong dinamayan ng kanyang pagdurusa. She will cry, it's fine. Pero pagkatapos niyon, kailangan niya magpakatatag para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Paano pakikitunguhan ni Pia si Cyrus? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe at para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po.